Nililigpit ko na pala yung mga gamit ko pang winter kasi napakainit na. Siguro hindi na siguro lalamig pa kasi noon guys nang umuwi ako sa Pilipinas, March 23, napakainit na. Lahat ng mga gamit namin pang winter ay nailalagay na namin sa tamang lalagyan. Pero ngayon magmamayo na. Ayan, medyo may lamig pa rin na natitira. Kaya ngayon ko lang nililigpit yung mga gamit ko. Baka darating na araw may lalamig pa na darating. So ngayon guys, napakainit na at tapos inuutosan ako ng amo ko na kailangan iligpit na lahat ng gamit sa taglamig kasi ano na daw mainit na daw masyado. Pati yung mga gamit nila ay ililigpit ko na rin. Ito guys, nilalagay ko sa plastic yung mga makapal na damit dahil ilalagay ng amo ko sa ilalim ng higaan nila para ilalagay uli dito yung mga maninipis kong damit. Yung mga maninipis kong damit ay tinatago pala nila doon din sa ilalim ng kanilang higaan, tapos ipapalit yung mga winter clothes ko doon kasi mainit na talaga dito sa Hong Kong. Namomroblema pala yung amo ko dahil gusto niya itatapon ko yung ibang mga gamit ko, pero sobrang sayang kasi yung mga gamit ko talaga hindi ko yan binibili, pero mga branded yan, bigay-bigay ng mga kaibigan ni amo, yung mga pinsan niya, tapos ang iba yung galing sa kanila, puro branded guys. Kaya ayoko talagang itatapon yung mga gamit ko kahit ilalagay ko man sa malaking box, hindi yan magkakasya. Nagbabalak pala ako na magpapadala ng package sa Pilipinas ngayong June, pero hindi ko alam kung paano ko ilalagay sa loob ng box yung lahat-lahat kasi napakadami. Parang hindi siguro kasya yung malaking box. Kadalasan talaga guys pag nagpa-package ako papuntang Pilipinas, yung amo ko talaga ang nag-o-order ng box, tapos siya din ang nagbabayad, pero mamaya ikakaltas din yan sa sahod ko pag nagkasahod na ako. So ito guys, ito lang mga gamit ko. Kalahati lang po yung nailagay ko sa lalagyan, kalahati lang yung maiilagay sa higaan, sa ilalim ng higaan ni amo. Ayan. O diba, yung iba inaano ko na lang, tinatransfer ko na lang sa malaking lalagyan kasi hindi talaga magkakasya sa sobrang dami at sa sobrang kapal. Ito yung mga gamit ng mga amo ko ay ihanda ko na para ilagay doon sa ilalim ng higaan nila, pero doon ko lang muna nilagay sa kwarto nila para pagbukas ng higaan nila sa ilalim ay handa na, ilalagay na lang. Hindi ko pala pwedeng buksan na ako lang ang mag-isa dahil napakabigat ng storage sa ilalim ng higaan. Kailangan nandun yung amo kong lalaki para iangat yung takip ng lalagyan ng mga gamit na hindi muna namin gagamitin. So dito sa Hong Kong guys, ang kalagayan ko dito, hindi talaga ako bumibili ng mga gamit ko dahil sobrang daming gamit na pinamigay lang ng mga kamag-anak ni amo, or yung amo ko talaga ay nagbibigay or bumibili. Katulad ngayon na nag-winter, marami siyang nabiling damit para sa akin pang winter, at ang sabi niya yung mga luma ko dang damit ay itatapon na, pero hindi ko talaga tinapon guys. Tinatago ko talaga para may padala ko sa Pilipinas. So yan, sana po yung lahat ng mga katulong dito sa Hong Kong magkaroon din ng amo ng katulad ng aking amo na sobrang bait at maalalahanin sa kanilang katulong. Ayan, tapos na po tayo mga kaibigan, at mailalagay na rin ito sa ilalim ng higaan ng amo ko. Malalim kasi yung nila, yung storage sa ilalim ng higaan. So ito ilalagay ko muna sa kwarto para mamaya mailagay na din nila sa ilalim ng higaan kasama yung mga gamit nila. Thank you for watching. Bye-bye!